Hello and good morning sa inyong lahat. Magandang umaga po at welcome po muli sa ating GTCC Online Church Service ngayong first Sunday ng month of July 2020. July 5, 2020, 6 na buwan na ang lumipas. Kalahating taon na ang nakaraan sa taong 2020. 6 na buwan na lamang at tapos na natin ang isang taon. At maasa ko na ang ating buhay spiritual ay ganun din, umuusad, ano? Ngayong kalahati ang taon, tama ba? Kalahati ang taon ng 2020, nasaan ang ating spiritual life? Alam nyo, kahit na tayo naka-quarantine, marami tayong pwedeng gawin sa buhay natin, buhay spiritual, marami tayong pwedeng gawin. Sabi nga nung isang narinig ko sa radyo, ang boredom daw, yung pagkabagot, ay hindi option para sa isang Kristiyano dahil marami siyang pwedeng gawin. At totoo yun. Totoo, marami siyang pwedeng gawin para sa kanyang buhay spiritual. At lalo na kung tayo ay meron ng kalayaan na lumabas at gumawa sa labas, so mas marami tayong magagawa. Pero, alam nyo, kahit na hindi ito physical activity, yung paggawa na yun, kahit yan ay spiritual, napakahalaga niyan sa Diyos. Pero nasa sa inyo yun kung gagawin nyo at kung mag-iisip ko yung mga dapat ninyong gawin, nasa sa inyo yun. Ang mahalaga, no? Lagi tayong in tune kay Lord, lagi tayong connected sa Kanya. Ngayong umaga sa ating service, no, makakasama natin si Chloe para sa scripture reading, and then si Kate para sa isang awit. At dahil ngayon ay first Sunday, si Julius makakasama natin para sa communion. Kaya ihanda ninyo ang inyong mga symbols, no? Pirasong tinapay o kahit anong inumin. Juice, mas maganda kung yun ay grape juice. Pero kung wala kayong grape juice, kahit soft drink, kahit kape, walang problema. Ang mahalaga, meron kayong gagamiting simbolo para alahanin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. So bago natin ibigay kay Chloe ang scripture reading, tayo muna ay manalangin. Lord, sa umagang ito, salamat muli sa pagpapala mo sa amin. Salamat muli sa kagandaang loob mo sa amin. Tunay nga na ang pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw at lagi mo itong ipinapadama sa amin. Pero kahit na ikaw ay ganyan sa amin, madalas kami ay hindi ganyan sa iyo, Panginoon. Kaya turuan mo kami, Panginoon, akayin mo kami na higit pa na maging close sa iyo, higit pa na magkaroon ng interest, magkaroon ng desire sa buhay namin na bigyan kaluguran ka, sundin ka sa aming buhay at maging buhay ka namin, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, sa aming gawain, naway maging pagpapala ito, magsilbi itong pintuan ng higit pang spiritual na kalakasan at buhay para sa amin, Panginoon. Ang mga gagawin namin ngayong umaga, mula sa scripture reading, sa panalangin, sa pag-aawit, sa pagbabasa sa communion, at maging sa pag-aaral namin, ang lahat ng mga ito, Panginoon, ay magdulot ng pagpapalang spiritual sa amin upang kami ay higit pa na matulad kay Jesucristo namin, Panginoon. Lord, we want to love you more and we love you this morning, Lord. At nais namin, Panginoon, na higit pa na mahalin ka namin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Muli, sabahan mo kami sa buong isang oras na ito. At ikaw ang siyang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At para sa ating scripture reading ngayong umaga, narito po si Chloe. Buksan naman po natin ang ating mga Biblia sa Awit 145 verses 8 to 14. Awit 145 verses 8 to 14. Si Yahweh mapagmahal at puno ng habag. Hindi madaling magalit, ang pag-ibig ay wagas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, pagkalinga niya ay mamamalagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Yahweh,
ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian, at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Dakila mong gawa upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Di ka bibiguin sa bawat pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito, ay mabuting lahat. 14. Siya ay tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. At sa pagkalugmok, sa panghihina ay kanyang hahanguin. Ito po ang salita ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo po kami na papurihan ang Diyos sa oras na ito. Any crown I've ever worn, I lay it down. Any praise I've ever gained, I gave it all to you. For there's nothing in this world that can compare. For you alone are worthy. You alone are worthy. You are near to all who call upon your name. Ever giving, ever loving, you remain the same. For you open up your hands and satisfy. I give you all the glory, give you all the glory. You are worthy, O Lord, of all honor. You are worthy to receive all praise. In your presence I live, and with all I have to give, I will worship you. Any crown I've ever worn, I lay it down. Any praise I've ever gained, I give it all to you. For there's nothing in this world that can compare. For you alone are worthy. You alone are worthy. You are near to all who call upon your name. Ever giving, ever loving, you remain the same. For you open up your hands and satisfy. I give you all the glory, give you all the glory. You are worthy, O Lord, of all honor. You are worthy to receive all praise. In your presence I live, and with all I have to give, I will worship you. You are worthy, O Lord, of all honor. You are worthy to receive all praise.
are worthy, oh Lord, of all honor. You are worthy to receive all praise. In your presence I live, and with all I have to give, I will worship you. Para po sa ating communion, samahan niyo po ako sa unang Korinto, Kabanata 11, mga talata 23 hanggang 26. Ganito po ang sinasabi: sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinagbira-piraso iyon, at sinabi, itong aking katawan na hinahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang paggalala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Samahan niyo po ako na alalahanin natin muli ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kunin po natin ang tinapay na nagsisimbolo sa katawan ng ating Panginoon. At tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa katawan mo na nasugatan. Sapagkat dahil sa ginawa mong ito, kami po ay nagkaroon ng kalayaan upang makapalapit sa iyo, Panginoon. At kami po ay magkaroon ng relasyon sa iyo. Salamat po, Diyos. Amen. Kainin po natin ang tinapay. Ngayon naman po ay kunin natin ang katas ng ubas o juice o kape na nagsisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa dugo mo na dumaloy. Sapagkat sa dugo mo, Panginoon, kami po ay napatawad at nalinis sa aming mga kasalanan. Maraming salamat sa ginawa mo. Amen. Inumin po natin ang katas ng ubas o juice. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Salamat dahil sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Dahil pinakita mo sa amin kung gaano mo minamahal ang sangkatauhan. Sapagkat dahil sa iyong katawan na nasugatan, sa dugong dumaloy sa iyong katawan, kami po ay napawalang sala. At kami po ay nagkaroon ng pagkakataon na lumapit sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Tilahin ko ay patuloy naming alalahanin ka sa aming buhay hanggang sa inyong pagbabalik. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ating pong ipagpapatuloy ngayong umaga ang ating series na Imitating Christ at ito yung ikatlo sa huling pagtalakay natin sa series na ito. So muli, basahin natin ang ating teksto para sa series na ito na hindi naman nagbabago bagamat may mga talata tayong binabanggit. Actually, hindi naman talaga teksto para doon sa ating mensahe, kundi ito lang ang pinaka
paalala sa atin. Ito yung pinaka-text na magpapaalala sa atin na ang pamumuhay natin bilang mga Kristiyano, kung tayo nagsasabing mga Kristiyano, dapat tayo ay mamuhay ng tulad kay Kristo. At ang ating teksto nga ay makikita natin sa 1 John chapter 2 verse 6. At ganito muli ang sabi doon sa NIV. Whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Whoever claims to live in Him must live as Jesus did. At ang sabi naman sa Tagalog na Biblia, na ang salita ng Diyos version, ang sabi, ang sino mang nagsasabing siya ay sa Diyos, o sabihin natin, sino mang nagsasabing siya ay Kristiyano, dapat siyang mamuhay ng tulad ni Jesucristo. Ang sino mang nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay ng tulad ni Jesucristo. Tayo po ay sa mandaling manalangin. Lord, sa umagang ito, muli, salamat ng marami sa iyong kabutihan sa amin. Be with us as we once again study this topic. Dalangin namin, Panginoon, na Ikaw ang siyang magturo sa amin ng mga dapat naming matutunan. At hindi lamang matutunan, kundi maging bahagi ng aming pamumuhay sa araw-araw. Would you bless us now, Lord? In Jesus' name, Amen. Sa Ephesians chapter 2, verses 8 and 9, na siguro ay saulado na ng marami sa inyo, mababasa natin ang ganito. Ang sabi sa NRSV, "For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not the result of works, so that no one may boast." Ang salita ng Diyos, Tagalog version, ang sabi, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Totoo na ang kaligtasan ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesucristo. Isa ito sa mga dakilang, kung hindi naman pinakadakila, no? Isa ito sa mga dakilang katuruan na naibalik sa iglesia sa nakalipas na 500 taon. Bago na ibalik sa iglesia ang katuroang ito, yung kaligtasan dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, bago na ibalik yan sa iglesia, ang mga kaanib ng iglesia noon ay pinahirapan at inabuso ng ilang mga ministro ng simbahan sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila na ang kaligtasan, particularly yung pagpasok sa langit, ay sa pamamagitan ng paggawa ng mga mabubuting gawa at pagpapasakit o penance, no? At pagsunod sa panuntunan ng simbahan. Sa loob ng halos 1,000 taon, sa loob ng almost 1,000 years, isang millennia halos, ang mga tao ay napaniwala na ang kaligtasan ng kaluluwa ay sa pamamagitan o bunga ng paggawa ng mabuti, pagpapasakit, yung penance, at pagsunod sa panuntunan ng simbahan. At siyempre, dahil gusto ng mga tao na sila ay maligtas, katulad sa panahon natin, sinikap ng mga tao noon na sundin o isakatuparan ang mga bagay na yon, yung paggawa ng mabuti, yung penance, pagpapakasakit, at pagsunod sa patakaran ng simbahan, para lamang talagang matiyak nila na sila ay pupunta sa langit at hindi mapupunta sa impyerno. Pero ang pagsusumikap na ito na gumawa ng mabuti para lamang hindi mapunta sa impyerno, no? Yung ganung klaseng, yung ganung pananaw, ay hindi isang buhay na ayon sa buhay ng Panginoong Jesucristo. Sa katunayan, hindi yun ang tamang paraan ng pamumuhay Kristiyano. Hindi yun ang tamang pamumuhay ng matuwid na tulad ng kay Kristo. Sa katunayan, yun ay malapariseyong pamumuhay o malapariseyong pagiging matuwid, o yung tinatawag na the righteousness of the scribes and the Pharisees.
Sapagkat ginagawa lamang ng mga tao yon para lamang maisalba ang kanilang kaluluwa. Hindi talaga dahil mahal nila ang Diyos, mahal nila si Kristo. Katulad ng pagpunta sa langit, ang pagkakaroon ng bagong buhay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng paggawa ng anuman. Sa halip ito ay makakamit lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang bagong buhay kay Kristo ay bunga o dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya kay Kristo. Pero dahil ang isang tao na nagkaroon ng bagong buhay, o sabihin natin, dahil ikaw ay nagkaroon ng bagong buhay, dapat na dapat na isagawa ang kaligtasan ito o ang bagong buhay na ito. Dapat ipamuhay ang bagong buhay na ito tungo sa pagtulad kay Kristo. Kahit na ang kaligtasan, kahit na ang pagpunta sa langit o yung bagong buhay ay hindi sa pamamagitan ng anumang gawa. Hindi nakukuha yan sa pamamagitan ng gawa. Ang isang tao na mayroong tunay na kaligtasan, tunay na bagong buhay kay Kristo, ay dapat niyang ipamuhay, dapat niyang isagawa ang kanyang kaligtasan. Sa English na pagkakasabi sa Filipos 2, you have to work out your own salvation. Kailangan isagawa mo, isapamuhay mo ang iyong kaligtasan. Nang sa ganon, ay matulad kay Kristo ang iyong buhay sa paglipas ng panahon. Salvation is always by grace, through faith. However, new life and going to heaven are not all there is to it in salvation. Ulitin ko yun. Salvation is always by grace, through faith. However, new life and going to heaven are not all there is to it in salvation. Ang kaligtasan ay laging dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Gayun pa man, ang kaligtasan ay hindi lamang ang pagpunta sa langit at pagkakaroon ng bagong buhay. Meron pa. Meron pa. At yun nga, yung pagsasagawa ng bagong buhay, yung pamumuhay mismo, pamumuhay ng bagong buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. We have to work out our own salvation. Alam niyo, makakarinig kayo ng mga testimony. At ito yung mga testimony na totoo. At yun ay biblical, no? Tama yun. Yung mga testimony na nagsasabi na nang tinanggap ko si Kristo ay nagkaroon ako ng bagong buhay. Dati ay ganito ako, ngayon ay hindi na. Yung mga ganong testimony ay maganda at totoo yun, na kapag ang isang tao ay totoong kumilala kay Kristo, kinilala niya si Kristo sa kanyang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, magkakaroon siya ng bagong buhay. At lagi ko nga sinasabi sa inyo na sa oras na ikaw ay sumampalataya ng totoo kay Kristo, hindi pwedeng walang initial change. Merong paunang pagbabago. Merong bagong buhay. Maglalagay ng bagong buhay ang Diyos sa iyo. Pero, hindi lang yun ang kaligtasan. Hindi lang yung bagong buhay ang kaligtasan. Sa katunayan, simula pa lang yun ng isang karanasan na tinatawag na kaligtasan, sapagkat ang kaligtasan ay karanasan. It is an experience. Hindi ito destinasyon. Ito ay karanasan. So simula pa lamang yon ng karanasan ng kaligtasan. At ito ang tandaan natin. Kapag tumigil ang isang tao na nagkaroon ng bagong buhay, kapag siya ay tumigil doon sa pagkakaroon lamang ng bagong buhay at hindi siya nagpatuloy na sumunod kay Kristo sa paglipas ng mga taon, makikita niya ang sarili niya na parang walang pagbabago, parang walang nangyari.
unti-unting mawawala ang excitement at walang higit pang pagbabago ang magaganap sa buhay niya. Kaya hindi dapat tumigil doon. Na-experience ko yung bagong buhay nang tinanggap ko kay Kristo. O ngayon, tigil ka na ron? Hindi ka dapat tumigil doon. Kailangan ikaw ay magpatuloy na sumunod kay Kristo. Kaya, ulitin ko na simula pa lamang yon. Yung bagong buhay na naranasan mo na kung saan ikaw ay excited, ikaw ay masaya, talagang naranasan mo ang Diyos at si Kristo sa iyong buhay, simula pa lang yun, kapatid. Pero hindi ka dapat tumigil doon sa simula. Simula pa lang yun. At yun ang bagong buhay. Sa katunayan, kapag sinabing simula, mayroon pang mga kasunod na dapat na maganap sa buhay ng isang tunay na sumampalataya kay Kristo o sa buhay ng isang tunay na nakaranas ng kaligtasan. At sigurado ako, tiyak ako na kapag ang isang tunay na nakaranas ng kaligtasan kay Kristo, tiyak ako na kapag siya ay totoong naligtas at naturuan ng tama, hahangarin niya, hahanapin niya ang tunay na buhay at pagsusumikapan niya na maganap sa kanya ang mga dapat pang maganap. At yun ay walang iba kundi ang matulad kay Kristo. Yun ang pagsusumikapan niya. Na kapag siya ay tunay na nakaranas ng kaligtasan, at siya ay naturuan ng tama, tiyak ako na pagsusumikapan niya na maganap sa kanyang buhay ang dapat pang maganap. At yun nga ay ang pagtulad kay Kristo. At ang pagtulad kay Kristo ay ang mga itinuro sa atin ng Panginoong Hesukristo sa kanyang salita, sa Biblia, sa New Testament, at ang mga itinuro ng mga apostol. Sapagkat ang mga itinuro ng mga apostol sa atin sa New Testament ay yun din ang itinuro ni Kristo sa kanila. Yun ay natutunan nila sa Panginoong Hesukristo at mula sa Holy Spirit. So, pag sinabi natin becoming like Christ ay unti-unting pagtulad ng ating pamumuhay kung ano ang itinuturo ng New Testament sa atin. Sa katunayan, kung titingnan niyo uli yung Ephesians chapter 2 na kung saan sinabi doon na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagsampalataya. Kung titingnan niyo yung susunod na talata na laging kinaliligtaan kapag binabanggit yung salvation by grace, makikita niyo doon sa verse 10, sabi doon, kung ano tayo ngayon, yung pagiging ligtas, yung pagkakaroon ng bagong buhay kay Kristo, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Ang mga naligtas at nagkaroon ng bagong buhay kay Kristo ay nilikha ng Diyos para sa isang layunin. At yun ay para sa paggawa ng mabubuting gawa na ang Diyos mismo ang naghanda noon pamanguna na gawin ng mga sasampalataya kay Kristo, ng mga magiging Kristiyano. Dahil ganun si Kristo. Kung ano si Kristo, yun ang larawan na dapat natahakin at gayahin, tularan ng mga mananampalataya. So yung paggawa ng mabuti dito, hindi lamang yung basta gagawa ka ng mabuti. Kundi yung paggawa ng mabuti dito ay kung ano si Kristo. Kung ano yung ginagawa ni Kristo. Kung ano siya. So yun ang isang naligtas. Sa pamamagitan o dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Kristo. Madalas maririnig natin yan na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Ang kaligtasan ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Madalas natin maririnig yan. Na tila baga, iniitsapwera ang gawa. Pero dito sa
Ephesians 2 verse 10, dapat nating maunawaan na tayong mga naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos o dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo mga naligtas ay dapat na magsagawa ng mabubuting gawa na inihanda ng Diyos para sa atin noon pa mang una na dapat nating gawin. Sapagat ang mga naligtas ay dapat na matulad kay Kristo sa paglipas ng panahon. Kaya ang kaligtasan ay hindi lang pagpunta sa langit, kundi ito ay pagkalikha para sa paggawa ng mabubuting gawa na katulad kay Kristo. Kaya nga doon sa Romans 8:29, ang sabi naman ni Pablo doon, sapagkat ang mga kinilala niya noong una pa man ay itinalagan rin niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Lahat ng mga naligtas na, kahit yung mga naligtas pa noong una, dito sila itinalagan ng Diyos. Saan? Sa pagiging katulad sa larawan ni Jesus. Kaya ulitin ko sa inyo, nang talagang binigyan ng diin ng New Testament, ng Biblia, ang binigyan ng diin talaga ay hindi ang pagpunta sa langit, kundi ang pamumuhay dito sa lupa na unti-unting natutulad kay Kristo. Kaya nga iniwan ng Diyos dito sa atin sa lupa yung Biblia. Para turuan tayo na mamuhay unti-unti na tumutulad kay Kristo. Hindi lang basta pumunta sa langit. So yun ang talagang binigyan ng diin sa Biblia. Ang pagiging tulad kay Kristo o pagiging alagad ni Kristo. At dahil yan ang layunin ni God sa atin, anong dapat natin gawin? Kung ang layunin ng Diyos sa atin ay ang pamumuhay na gumagawa ng mabuti ayon sa larawan ni Jesucristo, ano ang dapat natin gawin? Walang iba kundi isagawa o ipamuhay natin ang kaligtasang tinanggap natin. We have been saved, we are saved by grace. Tayo ay naligtas sa pamamagitan o dahil sa kagandahang loob ng Diyos. So, anong dapat natin gawin? Kung tayo ay naligtas na, anong dapat natin gawin susunod? Walang iba kundi ang ipamuhay natin ang kaligtasan ito. Doon sa Filipos 2:12, Philippians 2:12, doon sabi, kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Yun ang pagkakasulat doon sa ang Biblia 2001. Isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Sa English, ang sabi, work out your own salvation with fear and trembling. Doon sa ang salita ng Diyos sa Tagalog version, sikapin ninyong ipamuhay ang kaligtasang tinanggap ninyo at gawin ninyo ito ng may takot at paggalang sa Diyos. Kaya hindi doon lang sa simula na magkaroon ka ng bagong buhay, tapos na, hindi doon. Tinanggap ko si Kristo, nagkaroon ako ng bagong buhay, dati ganito ako, ngayon hindi na. Tapos hindi doon natatapos. Meron pa. You have to work out your salvation. Kailangang ipamuhay mo, sikapin mong ipamuhay ang kaligtasang tinanggap mo. Sabi nga dito, gawin ito ng may paggalang at may takot at paggalang sa Diyos. Ngayon, kung mapapansin ninyo sa Ephesians chapter 2 verse 10, sabi ni Paul, sa pakikipag-isa natin kay Kristo, Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. Dito sa Philippians 2:12, ang sabi naman niya, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan o isikapin yung ipamuhay ang kaligtasang tinanggap ninyo. Yes, we are saved by grace,
And so, therefore, let us work out this salvation, first of all, by putting on the Lord Jesus Christ. Tayo ay naligtas sa pamamagitan dahil sa kagandahang loob ng Diyos. At dahil diyan, let us work out this salvation. Isa pamuhay natin ang kaligtasan ito. Una sa lahat sa pamamagitan ng pagsusuot sa ating Panginoong Kristo. Itong salitang pagsusuot ay galing doon sa ang Biblia 2001. So yun ang sabi doon sa English kasi, put on the Lord Jesus Christ. Yan ay mababasa natin doon sa Romans chapter 13, no? Ang sabi sa Romans 13, mula sa verse 11, bukod dito, alam ninyo ang panahon. Na binabasa ko ito mula sa ang Biblia 2001. Na ngayon, oras na upang magising kayo sa pagkakatulog. Sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo'y sumampalataya ng una. Malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na. Kaya't iwaksi na natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng liwanag. Lumakad tayo ng maayos gaya ng sa araw. Huwag sa kalayawan at paglalasing. Huwag sa kalasuan at sa kahalayan. Huwag sa mga away at paninibugho. Kundi isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. Ano ang ibig sabihin ng verse 14? Ang sabi doon sa ang Biblia 2001, isuot ninyo ang Panginoong Kristo. Ang sabi sa ang salita ng Diyos version, paghariin ninyo sa inyong buhay ang Panginoong Kristo. Ang sabi sa Filipino Standard Version, isapuso ninyo ang Panginoong Kristo. Ang sabi sa Magandang Balita Biblia, gawin ninyo ang Panginoong Kristo bilang sandata. So, anong ibig sabihin ng isuot ninyo ang Panginoong Kristo? Ang ibig sabihin to, walang iba kundi let Jesus Christ be your life. Let the Lord Jesus Christ be your life. Maging buhay niyo siya. Na sa halip ang pamumuhay niyo ay sumusunod sa laman, hindi dapat ganoon, kundi ipamuhay niyo ang Panginoong Kristo. Yung ibig sabihin ng isuot ninyo ang Panginoong Kristo. Maging buhay o pamumuhay si Jesus. Sa halip na mamuhay sa kalayawan, paglasing, at iba pang hilig ng laman. Yun ang ibig sabihin ng isuot ang Panginoong Kristo. Pero paano mangyayari ito? Paano magiging buhay natin si Kristo? Paano natin isusuot ang ating Panginoong Kristo? Paano natin magiging pamumuhay ang buhay ng Panginoong Kristo? Ito ay mangyayari lamang kung una sa lahat, mayroong interest o meron tayong interest na tumulad sa Kanya. Yung, nagkaroon ka, tinanggap mo si Kristo, nagkaroon akong bagong buhay, dati ganito, ngayon hindi na. Paglipas ng panahon, nakikita mo sarili mo. May interest ka ba na higit pang tumulad kay Kristo? Kapag wala yung interest na yon, minto ka na. Hindi ka na nagpatuloy na sumunod sa Kanya. So, kinakailangan yung interest. Meron kang interest, meron kang desire. Ito'y talagang numero unong bahagi ng pamumuhay Kristiyano mo na gusto mo na matulad kay Kristo. Pinag-iinteresan mo yun. Meron kang intensyon. Hindi lang interest, kundi you have also the intention to become like Him. So, una yun. At pangalawa, mangyayari lamang ito na naipapamuhay ang buhay ng Panginoong Kristo kapag tayo nagiging super close sa Kanya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng spiritual trainings. Mahalaga, tandaan nyo, tinalaki, nabanggit natin yan, yung pagiging super close sa Lord, kay Lord. At nangyayari, dahil kapag hindi ka close sa Kanya, hindi mo rin maisasagawa ang mga bagay na ito. Hindi ka matutulad sa Kanya eh. Pero pag close ka sa Kanya, nahahawa ka sa Kanya, natutulad ka sa Kanya. Kasi siya lagi ang kasama mo.
Pero pag hindi ka close sa Lord, hindi mo maipapamuhay yung pinamumuhay niya. Walang iniwan niya sa magkakabarkada. Yung magkakabarkada, ano yan halos pare-pareho ng ginagawa yan. Sabi nga, birds of the same feather, flock together. So kung ano yung ginagawa ng barkada mo, yun din ang ginagawa mo. Kasi lagi mo silang kasama. So pag ang barkada mo, si Lord Jesus, lagi mo siyang kasama, yung ginagawa niya, yung pumuhay niya, ay pamumuhay mo rin. So, mahalaga yung pagiging super close kay Lord. At nangyayari yung pagiging close kay Lord sa pamamagitan ng spiritual trainings. At yung spiritual trainings na yan, nabanggit na natin, di ba? Yan yung WDJD. What did Jesus do? Kung ano yung mga ginawa ni Jesus. Yun ang yung prayer, binanggit natin nakaraang Sunday, no? Yung kanyang solitude and silence, yung pag-iisa niya, yung pagiging secret niya, pagiging malihim niya, at iba pang mga spiritual activities ni Lord. At sabi ko nga, siguro minsan isang series, no, tatalakayin natin yung mga spiritual disciplines niya. Pero kahit na hindi natin talakayin yan, sa inyong sarili, magagawa niyo yan. Sa katunayan, maraming available resources para isagawa o para matutunan kung paano isasagawa ang mga bagay na ito. Again, papasok doon yung interest Kung interesado ang isang tao na talagang maging close kay Jesus, no, siya mismo gagawa siya ng paraan para matutunan ang mga bagay na yan. So, mahalaga yung interest. No? So, ulitin ko, maisa sa pamuhay lamang, mangyayari lamang na maisusuot ang Panginoong Jesucristo, no? Magiging buhay natin yung kanyang pamumuhay, mangyayari lamang yun. Una, kung meron tayong interest na tumulad sa kanya. At pangalawa, kung tayo nagiging super close sa kanya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga spiritual training or spiritual discipline. Yung mga bagay na ginawa ng Panginoong Jesucristo. At lang sabihin ni Pablo sa atin, dito sa Romans 13:14, isuot ninyo ang Panginoong Jesucristo. Natural lang na ang kauna-unahang dapat natin gawin ay ang i-practice o isagawa ang mga practices o ang mga ginawa ng Panginoong Jesucristo, yung mga spiritual training niya. Bakit yun? Bakit yun ang dapat natin gawin? Ba't yun ang kauna-unahang dapat gawin? Sabi ko nga last time, if you will try to live out what Jesus would do without first training yourself to do what Jesus was regularly doing, you cannot do what Jesus would do naturally and routinely. Ibig niyang sabihin, kung hindi mo muna isasagawa yung mga regular na ginawa niya, no? Prayer, pagiging mag-isa, pagbabasa ng Biblia, yung meditation. Kapag wala yun, wala kang spiritual power para isuot o ipamuhay si Lord Jesus. Ngayon, kapag naisagawa mo na yan, o pag nagsasagawa ka na ng mga bagay na yan, no? Sa paglipas ng mga araw, pag lagi mong ginagawa, nagle-level up ka. Nagle-level up ang mga spiritual muscles mo. Ibig sabihin, yung nakukondisyon yung kaluluwa mo, nakukondisyon ang spirito mo, o tawag ko spiritual muscles, no, na ayaw mo nang gawin yung mga ayaw ni Jesus. Nangyayari yun na ayaw mo nang gawin yung mga ayaw ni Jesus. Gusto mo nang gawin ngayon yung mga gusto nang gawin ni Jesus. Magkakamali ka. Madadapa ka, pero naiinis ka na sa sarili mo. Talagang ayaw mo dun Talagang pinapagalitan mo yung sarili mo pag nagkakamali ka. Hindi mawawala yun. Hindi mawawala yung pagsablay, hindi mawawala yung pagdapa. Pero alam mo na ngayon na hindi na yun ikaw. Hindi na yun ang gusto mo. Hindi ka na natutuwa doon. May mga panahon na pag nakagawa ka, talagang buong maghapon malungkot ka kasi you failed.
Dahil alam mo na hindi tama yun. Hindi katulad yung dati, kahit na magkamali ka, wala baliwala sa'yo. Sa katunayan, yung mga bagay nga na mali, ikinatutuwa mo pang gawin. Ikanasisiya mo pa, pinopost mo pa sa Facebook yung mga kabalustagan na nagagawa mo. Pero ngayon, nahihiya ka nang i-publish yun. Dahil hindi na yun ang buhay mo. So kasi nagbi-build up na yung spiritual muscles mo. Naroon na yung pag-ayaw sa mga bagay na ayaw ni Jesus. Kaya tingnan mo, basahin ulit natin yung Romans 13:14 ang sabi, kundi isuot ninyo ang Panginoong Jesucristo at huwag ninyong paglaanan ng laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. Hindi na yan ang pinaglalaanan mo ng panahon ngayon. At dapat nating malaman, no, na yun yung susunod na level. Ang pag-ayaw sa mga bagay na ayaw ni Jesus, pag-ayaw sa mga pagnanasa ng laman o sa makalamang hilig o gawain. Titingnan natin ang mga yan, no, sa part 2 at saka part 3 ng Put on the Lord Jesus Christ. Pero maaaring hanggang ngayon ay naitatanong niyo pa rin, bakit kailangan ng spiritual training para matulad kay Jesus? Bakit hindi na lang basta maging tulad kay Jesus? Bakit hindi ako gawin ni Lord? Bakit hindi ako gawin ni God na tulad ng kanyang anak? Actually, yun ang paniniwala ng ilan, ha? Wala kang gagawin para hintayin mo lang yun, yung panahon na yun na talagang matulad ka kay Kristo. Yun ang paniniwala ng iba kasi by grace nga raw wala kang dapat gawin. Pero taliwas nyo sa mababasa nyo sa Biblia. Tulad dito, isuot nyo. Ang sabi dito sa verse 40 ng Romans 13, kundi isuot ninyo ang Panginoong Jesucristo at huwag ninyong paglaan ng laman. Ito utos sa atin. Ito tayong gagawa nito. So, meron tayong part sa paghubog ng ating spiritual life. Meron tayong part, meron tayong bahagi para tayo ay matulad sa larawan ng Panginoong Jesucristo. So titingnan natin yan, yung mga bagay na dapat nating gawin at dapat nating bilang mga Kristiyano, bilang mga nagnanais sa tumulad kay Kristo, ano ba ang larawan ng pamumuhay na dapat mong tahaking bilang isang sumusunod kay Kristo. Titingnan natin yan sa pagtalakay natin sa part 2 at saka part 3 ng Put on the Lord Jesus Christ. Ngayon, nabanggit ko, maaaring tinatanong niyo pa rin hanggang ngayon na bakit spiritual discipline? Bakit hindi na lang ako baguhin ni Lord? Bakit mayroon pang ganito? Yun ang dapat nating maunawaan na sa pamumuhay natin dito sa lupa, no, hindi pwedeng wala tayong gagawin. Hindi pwedeng wala tayong gagawin. Meron tayong part. Lahat ng bagay dito bigay ni Lord, di ba? Lahat ng tinatanggap natin bigay ni Lord, totoo yun. Pero nagtatrabaho tayo. Sa lamesa natin, pag tayo kakain, nagpapasalamat tayo, Lord, salamat sa pinagkaloob mong pagkain. Pero pinagtrabahuhan din natin yun at the same time. So meron ganun. Merong work, bagamat ang Diyos ang kumikilos, meron din tayong bahagi. Ganun din dito sa ating pagtulad kay Kristo. Merong grace God na ibibigay sa atin, no, para tayo matulad kay Kristo, pero hindi lahat gagawin ni Lord. Meron tayong bahagi. At itong mga spiritual disciplines na ito, malaki ang kinalaman nito. Malaki ang kinalaman nito sa pagtulad natin kay Kristo. Alam niyo ba na karamihan sa mga Kristiyano na nagsasabing sila Kristiyano, pero napakabagal ng kanilang pag-usad, na hanggang ngayon ay mahalay pa rin, hindi makapagpatawad, magagalitin pa rin, meron pa rin masamang pag-uugali, meron pa rin masamang takbo ng pag-iisip, kahit sa loob ng matagal na pagiging Kristiyano. Yung mga gantong Kristiyano, mga nagsasabing Kristiyano, mas madalas, wala silang makabuluhang
pagsasagawa ng spiritual disciplines. Ang tanging ginagawa lang nila ay church, pagdalo sa church. Pero sa mula Lunes hanggang Sabado, hindi nila inaasikaso yung spiritual life nila. Wala silang pansarili talaga na pagsasanay. Spiritual na pagsasanay. Ulitin ko sa inyo, kadalasan yung mga Kristiyano, nagsasabing sila Kristiyano sa matagal ng panahon, pero naroon pa rin yung pangit na pag-uugali, magagalitin, naiinis pa rin sa kapwa, lahat, yung mga ganyang katangian. Huwag nating banggitin yung mga, sabihin natin, malalala na kasalanan. Huwag na yun, ha? Yung mga talagang hindi magandang pag-uugali. Matagal ng Kristiyano, pero ganun pa rin. Yung mga ganung Kristiyano, kaya nahandong pa rin sila hanggang ngayon, mas madalas ang mga ito ay walang makabuluhang pagsasagawa ng spiritual disciplines o spiritual trainings. Kapag ang mga pangunahing sinagawa ni Jesus o yung spiritual trainings ay isinaisantabi ng sino mang gustong sumunod sa kanya, ang tanging tataglayin ng taong ngayon sa buhay niya ay ang katawagang Kristiyano lamang, pero hindi ang mga katangian ni Kristo. Sa madaling sabi, ang mga nagsasabing sila ay Kristiyano, pero hindi mawala ang pagiging mahalay, bihag pa rin o alipin pa rin ang masamang bisyo. Madalas ang mga Kristiyanong ito ay walang hilig sa pagsagawa ng spiritual disciplines o gawaing spiritual. Sa matagal na panahon, ganun pa rin sila. Maatim sa church, faithful sa church, nagbibigay sa church, gumagawa sa church, pero yung karakter, yung mga katangian ni Kristo, church, si Kristo, hindi naman nag-church na hindi niyo man naisip yun. Si Kristo ay hindi nag-church kahit kailan. Iba yung sinagoga. Yung sinagoga, hindi naman church yun. Ang church ay nagsimula, matapos si Kristo ay umakyat sa langit. So kaya si Kristo ay hindi na nakapag-church dito sa lupa. So kaya kung sasabihin lang ng isang tao, lagi naman ako nag-church eh. Pwede yun. Pero ang pinag-uusapan natin ay yung pagtulad kay Kristo. Yung kanyang karakter. At una sa lahat, si Kristo hindi nag-church. Hindi nakapag-church. No? So kung sinasabi lang, nasa church naman ako lagi, hindi yun. Hindi nang usapan dito. Yung katangian ni Kristo. So yung mga Kristiyano nagsasabi na sila ay Kristiyano pero magagalitin pa rin, naiinis pa rin sa kapwa, hindi makapagpatawad, mayabang, mataas pa rin, mayroon pa rin pride. Madalas yun ay yung mga hindi nagsasagawa ng spiritual disciplines o spiritual practices o tinatawag na the disciplines of the Christian life. As Dallas Willard said, the disciplines of the spiritual life are simply practices that proved to be effectual in enabling us to increase the grace of God in our lives. Why effectual? Why effectual? Because these are the pathways that lead you closer to Christ when these are practiced correctly. So, kailangan nating ilagay sa ating isipan yun na ang mga spiritual na gawain yan ay mga gawain na subok na sa panahon. Subok na sa panahon na mga paraan na nagdudulot sa isang tao para siya ay matulad kay Kristo. Time-tested. Subok na sa panahon, subok na ng panahon na ang mga ito ay paraan na nagdudulot ng pagiging tulad ni Kristo sa buhay ng isang tao. Kapag ito'y ginagawa ng tama. Pag ito'y ginagawa ng tama.
So, naging effective ito. Effective ito, ulitin ko ha, effective ito kapag ito ay isinasagawa ng tama. Siyempre, dahil mayroong maling pagsasagawa ng mga spiritual disciplines na pahapiawan ko na nung nakaraang linggo. Gusto kong bigyan din yan na sa pagsasagawa ninyo ng inyong spiritual disciplines, hindi lang ng devotion, no? Kasi ang devotion, bahagi lang yun eh. Isang part lang ng spiritual disciplines yun eh. Mayroon pang ibang mga gawain. Sa pagsasagawa nyo ng mga bagay na yan, mga spiritual na gawain, tawag nga natin na spiritual trainings, dapat isagawa ito sa tamang paraan para maging epektibo. Hindi sa harapan ng telebisyon, hindi gano'n. O hindi nagmamadali. Natatandaan nyo, nabanggit ko na may mga tao, minsan, magbe-breakfast sila, habang binabasa ang daily bread, yun ay para sa kanila, devotion na. Yeah, parang sa kanila, devotion na yun, pero hindi effective yun. Baliwala yun. Kasi halimbawa, kahit lagi akong nagsasagawa ng mga gawain ito, kung mali naman ang pamamaraan ko, wala itong ibubunga sa buhay ko. Pero sinasabi ko na time-tested means yung mga paraan talaga subok na sa panahon, epektibo ang mga ito kapag ito ay isinasagawa sa tamang paraan. Epektibo ang mga ito pag ito ay isinasagawa sa tamang paraan. In other words, correct practice of spiritual disciplines is indispensable for the pursuit of becoming Christ-like. Ngayon, maaaring sabihin, brother, ang spiritual disciplines and spiritual trainings na sinasabi mo, work ang mga yan eh. At kung yan ay mga gawa, hindi yan angkop sa grace ni God. Dahil kapag grace, bigay ni God, hindi ito ginagawa ng tao, hindi ito pinagsusumikapan ng tao. Alam nyo, yun ang isa sa mga maling doktrinang natutunan natin sa evangelical Christianity. Na kapag grace, etchapwera lagi ang work. Pero mali yun. Work and grace are compatible with each other. Ang gawa at ang biyaya ng Diyos ay compatible sa isa't isa. Sabi nga ni Dallas Willard, grace is not opposed to effort. It is opposed to earning. Earning is an attitude. Effort is an action. Grace does not just have to do with forgiveness of sins alone. Ang biyaya ay hindi taliwas sa pagsusumikap o effort, pagsusumikap na gumawa. Ang biyaya ay taliwas sa pagtanggap ng bayad. Ang pagtanggap ng bayad ay isang attitude o saloobin. Ang pagsusumikap ay isang aksyon. Ang biyaya ay hindi lamang sa pagpapatawad ng kasalanan dapat mayroon kinalaman. Hindi lamang sa pagpapatawad ng kasalanan mayroon kinalaman ng biyaya ng Diyos. Mayroon din itong kinalaman sa pang-araw-araw na buhay natin, sa pagkilos natin. Nagagawa akong isang bagay dahil sa grace ni God. Nagagawa akong isang bagay kahit na mahirap dahil sa grace ni God. So, nahandun yung gawa at saka yung grace ni God. Pansinin nyo, halimbawa, si Pablo. Sabi ni Pablo doon sa 1 Corinthians 15:10. Sabi sa NRSV, "But by the grace of God, I am what I am. And His grace toward me has not been in vain. On the contrary, I worked harder than any of them. Though it was not I, but the grace of God that is with me." Kaya kahit na binanggit sa New Testament, no? Kahit ibinandera sa New Testament ang tungkol sa biyaya
o kagandahang loob ng Diyos. Paulit-ulit itong tinuruan ng mga Kristiyano na ano, work out your own salvation. Isagawa ninyo, ipamuhay ninyo, sikapin ninyong ipamuhay ang inyong kaligtasan. Work out your own salvation. Put to death whatever belongs to your earthly nature. Sabi ni Pablo, put on the Lord Jesus Christ. Ang mga ito ay pagsasagawa. At marami pa, makikita nyo sa part 2 and part 3 ng put on the Lord Jesus Christ, merong mga dapat gawin ang mga Kristiyanong naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. So yung grace at saka work ay compatible. Ngayon, kung sasabihin mo ganito, kailangan gumawa ako para patawarin ako ni Lord, yun ang mali. Kasi you are talking about earning. Ang sinasabi mo ngayon dyan ay yung gusto mo mangyari, takapatawaran, kaya ka gagawa. Mali yun. Hindi yun ang itinuturo ng Biblia. Forgiveness is by grace through faith. Salvation is by grace through faith. No? So yung kaligtasan ay always by grace. Sabi ko nga kanina. Pero sa pamumuhay natin, nagagawa natin ng isang bagay because of God's grace. Nung sinabi ni Pablo na I can do all things, at yun ay tumutukoy sa kahirapan at sa pagkakaroon at saka sa kawalan. Nakakapamuhay si Pablo, alin man doon sa dalawa, yun ang sinasabi niya roon, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang ibig lamang sabihin ni Pablo doon, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, nagagawa ko ang mga yan. Si Pablo ay aral tungkol sa grace of God. Aral siya sa grace of God. Alam niya yun. Sa katunayan, siya ay preacher of grace. Pero at the same time, sabi ni Pablo sa mga Kristiyano, ganito ang gawin niyo. Work out your own salvation. Put to death whatever belongs to your earthly nature. Patayin niyo ang anumang nauukol sa inyong laman, sa makalupang katawan o anuman, so anumang pagkakatagalog doon. Isuot niyo ang Panginoong Jesucristo, ipamuhay ninyo ang Panginoong Jesucristo. So, ang mga ito ay hindi kontra, hindi taliwas sa kagandahang loob ng Diyos. Gagawin niyo ang mga bagay na yan through the grace of God. Pero, kapag hindi kayo kumilos, wala ang grace ni God, ang grace ni Lord. Ganun lang, ganun kasimple yun. Kapag walang ginawa ang isang tao, wala ang grace ni God doon. Pero kung gagawin ang isang bagay para matulad kay Kristo, tutulungan siya ng grace ni God. So, ipagpatuloy na natin, yung pagtulad kay Kristo. Let's live out the kingdom. And let's imitate Christ hanggang sa dulo ng ating buhay. Tayo manalangin. Lord, sa pagkakataong ito, patuloy naming pinapasakop ang aming kaisipan sa iyo. Patuloy naming pinapasakop ang aming mga nasahin. Lalo-lalo na, Lord, ang aming pagnanasa na tumulad pa sa iyo. Nawa, Panginoon, ay maging mayaman sa amin. Pagyamanin mo ang kagandahang loob mo sa amin upang isagawa namin isapamuhay namin ang buhay ng Panginoong Jesucristo. Tularan namin siya mula ngayon hanggang sa dulo ng aming buhay, sapagkat walang ibang totoong buhay at tunay na buhay na mayroon sa sansinukob kundi ang buhay ng Panginoong Jesucristo. Tao at Diyos na nagpakita kung paano mamumuhay ang mga nais sumunod sa Kanya. We thank you, Lord, for your goodness to us. And thank you for your grace. Salamat po sa tanghaling ito sa pangalan ni Jesus. Amen.